things na in-emphasize po last time. The things that we need our commitment. First one, ano po yung purpose po natin? Our purpose, we are called as Great Commission disciples. Amen? And at the same time, we have that earthly relationship. Yun po yung marriage covenant. Amen. But you know what? Ini-emphasize po last time that as we gave our commitment, there is a series of opposition. Amen. First one, our godly purpose. As commissioner, we're sharing the word of God. We are evangelizing, di po ba? Amen. There are so many persecutors. There are so many who will reject us. And there were so many who will say no for God's invitation. And at the same time, mga kapatid, sa relasyon, if we have that covenant relationship, alalahanin po natin mga kapatid, ang oposisyon. Unang oposisyon, kung tayo po ay ang partner po natin in life is still not yet a Christian, number one na opposition po natin yan. Amen. Opposition in a way because they don't exactly understand who God is sa mga buhay po nila. Amen. Simpleng picture lang po ng attendance, makitang may katabing babae, muskila katir ang asawa ko. Amen? Kapatid, alalahanin po natin na kaya po, ngayon pa lamang, bago po tayo pumasok po sa relasyon, if we are going to decide for that true commitment, pag-isipan po natin. Amen. That's why, mapalad at sarap po na ang pagpapakasal at ang pagpili ng partner natin are product of prayer. Amen. Salamat sa Diyos dahil pinagkaloob po sa atin ang buhay na ito. This time on the second week, it's the first I do. Basahin nga po natin ang sabay-sabay po pala in Revelation chapter 19, verses 7 to 9. Sabi po dito, let us be glad and rejoice and give Him glory. For the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright. For the fine linen is righteous acts of the saints. Then He said to me, right, blessed are those who are called to the marriage of the supper of the Lamb. And He said to me, these are the true sayings of God. Once again, O Father, bless your word, O Jesus. And may this word, Father, alam po namin, magbibigay hindi lang po paalala. Magbibigay hindi lang po conviction, Panginoon. But you want us to do it in action, O Lord, Father. Yes, because we are all living testimony. And we are here to testify your goodness to us in the name of Jesus. Lord, with your invitation, saying I do is enough, Father, for us to remain faithful to you, to stand with our commitment. Hallelujah, hallelujah. Amen. Because Lord, it is clear in your word, people may hate us, but to those who will remain faithful and to persevere up to the very end, will be saved. Amen. In the name of Jesus. In Jesus' name. O Diyos, salamat sa iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. 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 Muli nga po, let's give a clap offering sa ating Diyos na buhay. Kung napapansin po natin mga kapatid, may naka-underline po dyan, diba? Let's just emphasize po yung mga salitang binigyan ko po ng underline po dyan. First one is the word lamb. As you study the Revelations, mga kapatid, this lamb indicates Jesus Christ. He is the King of Kings, He is the Lord of Lords, and the Lord who shed His blood to cleanse sinners. Ibig sabihin, siya po mismo nag-offer ng kanyang buhay. Kaya nga po it is in the word, by His stripes we are healed. Amen. Sa po yun. And His wife, and other verses po in Romans 7:4, 2 Corinthians chapter 1 verse 11 verse 2, Ephesians 5:2 to 23, it indicates na yung wife, his wife, referring po and indicates po mismo doon sa church. Sino po ba yung church na tinutukoy po dito? Tayo. Kapatid, tayo po yun. Do we all consider na we are God's people? Amen. We do belong to Jesus. Amen. Kung tayo ay belong sa Diyos, yung papakasalan po niya dito ay tayo po mismo. Amen. And at the same time, that marriage supper of the Lamb, mga kapatid, itong event na ito po
mga kapatid, ay tinutukoy lamang na nagkaroon ng permanent union between you and Christ Jesus. Amen. Kaya nga po, sa kabuuan ng scripture ng Revelation chapter 19 verse 7 to 9, dito po mga kapatid, it's referring to the marriage of Jesus Christ to His church and a subsequent marriage supper. Amen. Mapalad po tayo, di po ba? Amen. Mapalad po tayo dahil ngayon tuturuan po tayo ano po ba yung essence ng pagsasabi po natin ng salitang I do. Dalawang factors lang po, dalawang objectives po ang pag-uusapan natin. First one, to fully understand the deep implication of accepting Jesus Christ as the Lord and Savior. Ibig sabihin, it's time for us to know the deep meaning of having that true relationship sa ating Diyos na buhay. And at the same time, to apply all trials and obstacles in perceiving His Lordship by strengthening our commitment. Ibig sabihin mga kapatid, it's time for us to endure, to persist, na anuman po yung trials, anuman yung obstacles, knowing that Jesus is our Lord and personal Savior, and we do believe what we are under His headship, yung commitment na yun mga kapatid, mas lalo pong mas strengthen. So therefore, if there is an attack of an enemy, it will not prosper. Amen. Dahil po natin na ang nasa taas po natin ay ang ating Panginoong Diyos. Remember, the head of His church is Jesus Christ. Amen. So kung siya po mismo ang head ng church na ito, ano man po yung nangyayari po dito sa kongregasyon mga kapatid, alalahanin natin, ang head natin, powerful. Amen. Ang head natin, faithful. Amen. Ang head natin, hindi po siya paasa kagaya ng tao. Amen. So, kung ano ang pangako ng Diyos, kung na-overcome niya ang mundo, ibig sabihin mga kapatid, as His faithful servants, as believers, lahat mapagtatagumpayan po natin. Amen. Sabi po ng introduction, sige po yan, next. Balik ka, sorry. The praise I do is a common answer of a man or a woman to the solemnizing officers to enter into the sacred covenant of marriage. Hindi po bago, di po ba? Let's say for me, bago po nag-propose ang asawa ko, bago pa po nag-propose sa aking asawa. Naka-record. Naku, naka-record ba na? Basta. Anyway, edit lang po, cut lang po yung part niyan. Anyway, dito po, bago po ang pagsasabi po natin doon po sa partner po natin, will you marry me mga kapatid? Hindi lang, common na siya. For sure, hindi ka magsasabi po ng will you marry me kung wala naman pong relationship na nangyayari. Amen. Baka pag dala mo, ready na ang wedding ring, dala mo na doon, kaso, hindi mo pala syota. Wala pala kayong commitment sa bawat isa. Kaliwalik ka. Maafi. No, lalala talaga ang sagot sa iyo kapatid. Common siya dahil ito po yung usual na naririnig po natin. Amen? Amen. At the same time, tandaan natin, ito po yung sagot sa invitasyon ng ating Panginoon to accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Amen. Amen? Yes, I do. I accepted you, Jesus, as my Lord and personal Savior. And this time, magpapatuloy po tayo maglilingkod sa Diyos. Amen. Then let's continue na kung kanino po tayo totoong nag-commit. Amen. Kasi po, kung sabi natin, Lord, you are my Lord and personal Savior, ngunit hanggang ngayon, naging compromising tayo, sorry to say, hindi Espiritu ng Diyos ang meron ka. You are only like hypocrites that are only good sa mga salita po. But remember mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, walang kompromiso. Maliit at malaking kasalanan, sorry, mahal kita sa Panginoon. Kailangan natin i-correct po yan. Amen. Amen? Naging controversial lang po siya at naging issue lang po siya sa iba kung hindi po totoo ang paglilingkod mo po sa Diyos. Kasi nga po, yung pagsasabi po, di po ba, once saved, always saved. Yun po mga kapatid ay nag-stand po doon ang totoong mananampalataya ng Diyos. Kasi po, hindi po mo masasabing you will be saved if you are not doing in accordance to the will of God. Kung patuloy ka rin lumalangoy sa kasalanan. That's why it has also belonged to the first love, ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kapatid, sinasabi mong I do po doon sa unang umibig po sa atin. Amen. Sino po ba ang unang umibig sa atin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi nga ng coordinator, no one comes to
the Father except through Him. And that's Jesus Christ. Amen. Nasa pamagitan po niya, siya lang po ang nag-iisang daan. Yes, I do. It is our commitment to the Lordship of Jesus Christ, which is the most important commitments a person can make before anything else. Bakit po siya napakahalaga? Because we are part of God's creation. Amen. At alam po natin na yung kinumitan po natin ay hindi po tao na laging nagpapaasa. Di po ba? Paasa! Babayaran kita. Kalas! After 1 month, Mafi! Pinaasa kita sa anumang bagay, kapatid. Sabi nga, di po ba? Yung pagpapakasal, I take you to become at to be my wife, di po ba? To have and to hold mga kapatid, for better and for worse, for riches and for poorer, in sickness and in health. I will love you and I will cherish you till death do us part. Till death do us part daw, mga kapatid. May asawa sa Pilipinas, ngunit ang nakakalungkot, single sa Saudi Arabia. What happened? Kapatid, pasensya at mahal ko po kayo sa Panginoon. You said, I do. I will leave you. Sasamahan kita. I will cherish those moments na habang buhay tayo, magkakasama tayo. Ngunit nakakalungkot. Binata ko sa Saudi Arabia. You want comfort, kapatid? Ate po, ngayon pa lang, sabihan po niyo ang pupunta sa Saudi Arabia. Ang malamig na panahon ng Saudi Arabia, hindi ang comfort ng ibang tao ang kailangan po natin. We need the Holy Spirit na siyang totoong comforter po natin. Amen. So kung kumita na pag-uusapan, ay do sa Diyos, nanumpa ka sa Panginoon, ibig sabihin, lakaran mo yun. Amen. Hindi pwedeng ay do ka sa Diyos, kinabukasan, nako, unlimited. Unli ka rin sa ibang kababaihan. Unli ka rin sa ibang kalalakihan. Nakakalungkot dahil pananagutan natin sa Diyos yan. Pwede ang tao i-consider yan because the standard of the world is different from God's standard. Pwede yan, acceptable yan. Sabi ng salita ng mundo, love. Sabi ng salita ng Lord, love one another, di po ba? Ngunit since you are unaware with the Word of God, acceptable sa iyo, love another one. Wala, pwede lang pala, hindi naman binawasan. See? But because of the Word of God, mas naunawaan po natin na yung precious body natin, mga kapatid. This is the temple of the Holy Spirit. Para lang sa ating asawa yan. Amen. Amen? Para lang po yan, doon po sa kinumit po natin. Kaya nga last time, part of our definition po ng commitment, yun po yung devotion mo, yung faithfulness mo, yung loyalty mo, yung dedication mo, mga kapatid. Loyal ka daw pagkatapos, nako, takot naman pala pagdating po sa revelasyon. Kasi po, may tinatago. Salamat sa Diyos dahil sa Panginoon po, mga kapatid, yung commitment na yun, nawa hindi po tayo paasa. Amen. Huwag natin paasahin ng Diyos kasi mapalad na po tayo. We are healthy enough, di po ba? Healthy, kapatid. Ganito lang talaga. Likod po ito, mga kapatid. Iba po ito, dito flat. Dito pasensya na muna. Ito po, it's normal po yan. Pagpapala po ng Diyos po yan. Amen? Tatlong bagay lang po ang pag-uusapan po natin. Paano po ba mas-strengthen po yung commitment po natin sa ating Panginoong Jesus? Sabi po ng Revelation 19:7, let us be glad and rejoice and give Him glory for the marriage of the Lamb has come and His wife has made herself ready. Sabi ko nga po, ang lamb po dito ay ang Panginoong Jesus at ang wife po niya yung church. Nagkaroon po ng celebration na kailangan po tayo mag-rejoice, mga kapatid. Perceive that marriage is covenant. Paano po ba natin masasabi, mga kapatid, na ito nga pong yung marriage po, ang kasal po ay isang tipan? Kung sasabihin po natin covenant, mga kapatid, ibig sabihin, it is a binding agreement na kung saan ikaw at ang Diyos, mga kapatid, ay meron pong napagkasunduan. The God na pinaglilingkuran po natin po, mga kapatid, God makes His promises. Ngunit, kailangan may gawin po tayo. God is faithful to His promises, but it requires certain conduct na galing po sa atin. Amen. Sabi nga natin, God is faithful. Paano pa maging faithful ang Diyos kung tayo naman, we are not faithful, di po ba?
Paano natin masasabi at mapapatunayan ng Diyos ay mabuti? Na una sa lahat, hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. Mabuti naman ako, maganda naman ang pakikitungo ko sa tao, but that's not enough. Kamusta po ang ating quiet time with the Lord? Kamusta po ang two-way communication? Nakikinig po ba tayo sa salita ng Diyos? Or hanggang ngayon, lapit tayo kay Diyos dahil may pangangailangan po tayo. But because of this, mga kapatid, knowing the essence of the covenant, in a natural marriage, only the death of the one of the partner makes surviving partner free from the marriage bond. Till death do us part, for as long as we shall live. Klaro po sa 1 Corintos 7:39, mga kapatid. Walang ibang pwedeng makapaghiwalay po sa atin, kundi ang kamatayan lamang. Kaya iklaro po natin yan, mga kapatid, na since it's our covenant to Jesus, huwag tayo makiuso po. Amen. Kasi we are well transformed by God. Amen. Kung well transformed po tayo, magpapatutuo tayo at magpapakatutuo tayo sa harapan po ng Diyos. Amen. Mas maganda kasi po yung, alam mo, yung famous, marami famous ka dyan. Famous, kapatid, pwede acceptable sa mundo. Ngunit huwag niyo pong bigyan po minsan po, kasi minsan naging issue na rin, bakit sobrang stricto ata ng pastor ko. Parang pakialamero na lang. Kapatid, PM is the key po sa amin. Hindi po kami nagko-comment po online dahil mahal po namin kayo sa Panginoon. But since we are your delegated authority, please, makinig po tayo. Kung ano Amen. po ang instruction ng Banal na Espiritu po sa amin, we will not make any discipline without the knowledge of the Holy Spirit. Amen. Kami po ay nagbibigay ng instruction. Of course, sa tulong po ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Kapatid, kung pinapaalahanan ka na ngayon pa lamang may commitment ka sa Diyos, ikaw ay isang instrumentalist, ikaw ay isang driver ng transport, please naman, kapatid, huwag mong bigyan lagi ng dahilan na meron kang susunduin iba. Kung nasa gawain ka, please, focus sa gawain ng Diyos. Amen. Kaya nga po, hindi po namin inaalaw, it's not our policy. But please, we encourage you na huwag namang patayo-tayo kung magme-mensahe dito. Nakaka-distract. At at the same time, salita ito ng Diyos at pagpapala po ito. Pagpapala man ang dating, but dito po may realization lagi. At ang product po nun ay mabalik po tayo sa original na disenyo ng Diyos. He created us according to His likeness and image. Amen. So dito po, mga kapatid, hayaan po natin na maunawaan natin na every born-again child of God, citizen of the kingdom, should be aware that we receive Christ as our Lord and Savior. We effectively covenant ourselves being bride, and we would be united with Him for eternity. Kapatid, kung earthly ang pinag-uusapan po natin, will you marry me sa mundo? Yes, I do po ang ating sinasabi. Time na darating po, mga kapatid, yung panahon that you will be a part of the bride of Jesus Christ. Di po ba? Napakasarap. Kung magtatanong po ang Panginoong Jesus, will you be my bride? Mapalad po tayo na maging parte po doon. Amen. Kaya ngayon pa lamang, i-work out po natin ang salvation natin. Amen. I-work out in a way na alam po natin, totoo po ang langit at yung eternal life na nakahanda po sa atin. Salamat sa Diyos dahil pati po yung perspective natin na bago na. Before, we are always after with a worldly perspective. Nakakala natin enough na may magsasabing kaganda naman ng boses ng kuya, kaganda naman ng boses na ate. Sasagutin ko rin. Of course, baka hindi mo alam. Way back 2018, sumali ako ng tawag ng tanghalan. O diba? May pagmamayabag mo lagi because you are self-centered. But dahil nga po, totoo natin tinanggap ang Panginoong Jesus, andun lagi, mga kapatid, na sa muling pagbabalik po niya, nagkaroon man ng imbitasyon at tayo man ay sasabihin po niya, mga kapatid po yun, will you be my bride? Sa chosen people of God. Amen. Sa mga saints lang po yun. Dito po, mga kapatid, at salamat sa Diyos. Sabi ko nga po, part of renewing our perspective, na ang lagi nating tinitingnan po yung magandang plano ng Diyos po sa atin at pinangahawakan po natin yung eternal life.
Na marami man po ang magre-reject sa atin. Marami man po ang ayaw po sa atin. But let us continue because this is our covenant to God calling me as His commissioner. Amen. So ibig sabihin, dahil sa Diyos po tayo nangako mga kapatid, yung will you be my bride na sasabihin po natin Kristo sa ating Panginoong Jesus, magiging sagot po ng mga kamanggagawa po natin sa Panginoon. Amen. So dito, our covenant with Jesus Christ brings us under His Lordship. Without Him, apart from Him, we can do nothing. Jesus Christ among us Lord means to came not only to save us, but to take ownership of what is His. Apart from Him, we can do nothing. Totoo po yun. Kaya nga po, let us always remind ourselves, tinanggap natin si Kristo Jesus, siya na po yung buhay, siya na po ang hari ng buhay po natin. Amen. We will not make any decision without the knowledge of God. Amen. Do not make any action without consultation dun po sa ating Diyos na buhay. At higit sa lahat mga kapatid, lalahanin po natin na kung siya ang Diyos ng buhay, may control siya ng buhay po natin. Amen. Ano man ang gagawin natin, laging may alam ang Diyos. Amen. Kapatid, tandaan po natin, if that's our covenant to God, to remain faithful to you, please, kailangan po tayo maging faithful sa Diyos. Amen. Kung kailangan po, mga kapatid, paalalahanan natin ang bawat isa sa atin. Mahal namin kayo sa Panginoon. Kung ano po yung nakikita po namin in public, kapatid, mahal ng Diyos ang kanyang mga anak at kami na mga inatasan na mga ngalaga po sa inyo. Kami po ay handa po din po kayong i-correct. It is clear in the Word of God, di po ba? All scriptures are God-breathed para saan? Not only for teaching, it's also for rebuking and correcting. Amen. So, klaro po yan na it's the Word of God po ang pagbabasihan po natin the moment na magkaroon po ng correction at i-review po natin ang bawat isa. Amen. So mga kapatid, sapat na sinabi natin, Lord Jesus, Ikaw nga po ang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Ikaw ang may kontrol ng buhay ko. So ngayon, ano man ang gagawin ko, lahat may alam ka. Dahil mga kapatid, tandaan po natin, iba po kung ang Diyos ang kumilos sa buhay po natin. Amen. At alalahanin po natin lagi na sa Diyos, He is our BDO. He find ways. Amen. At the same time, siya din po yung Metro Bank, di po ba? You are in good hands. Sumapalad po tayo mga kapatid dahil may Diyos po tayong nangako po sa atin na totoo sa kanyang pangako. Amen. Kung sinasabi po ditong apart from Him we can do nothing, but why until now ini-insist pa rin po natin yung sarili nating kagustuhan? Why we are not listening to the conviction of the Holy Spirit? Remember mga kapatid, yung free will na ibinigay po sa atin, still we can enjoy that one. But dahil po nasa Lord na tayo at totoo po tayong nagsabi, Ikaw ang aking Diyos at aking sariling tagapagligtas, maging totoo nawa tayo sa ating pangako po sa Panginoon. Amen? So second one, sabi po dito mga kapatid, live a life of a covenanted person. At to her it was granted to be arrayed in a fine linen, because clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Kapatid, may representation po dito, yung white linen, na kung saan, dito nga po ay ang patuloy pong ginagawa. Ito po yung covering na tinutukoy po natin mga kapatid, na kung saan we have na magkaroon tayo ng right standing with God. So, dito po, as a future bride of Jesus Christ, we have to live a life worthy of His love and all righteousness. Talking about the attributes of God. Kung sinasabi po natin God is righteous, possible po na tayo po ay magiging righteous. Amen. If God is an omnipresent God, alam natin na andyan siya lagi. Amen. Kung sasabihin natin He is omniscient, He is omnipotent, He is faithful, He is good, and whatever attributes na meron po ang Diyos mga kapatid, ngayon pa lang, lakaran po natin po yan. Dahil kung paano nga po tayo nangako, doon po sa pinangakuan po natin, mangyayari at mangyayari po yan. Amen. Salamat sa Diyos. Dahil glory to glory, binabago po tayo. Amen. Sabi nga po ng kanta, di po ba? Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. By His grace, mga kapatid. Because God is righteous.
Kung nais po ng Lord na ma-align po yung will po natin, let's do it. Because sa Lord po, walang imposible. Kung totoo po tayo na nasa presensya po ng Diyos. In the same manner, He took the cup after supper, saying, "This cup is the covenant in my blood. This do as often as you drink, it is in remembrance of me." The covenant does not only pertain to our earthly life. Mapalad po tayo dahil knowing the essence of that crucifixion. By His stripes we are all healed. By His stripes we are all restored. And by His stripes will revive po tayo. At naibabalik nga po yung original na dinisenyo po ng Diyos sa atin, which is to worship Him, to praise Him, to serve Him. So, dito po mga kapatid, halinawa na as a person na may totoong covenant po sa Panginoong Jesus, ngayon pa lang mga kapatid, tanggalin na po natin yung pagiging negative po natin. Amen. Tanggalin na po natin yung bagay na alam po natin it's not galing po sa Panginoon. Ngunit, salamat sa Diyos, dahil po yung buhay na meron po tayo dito sa mundo, binabago po niya yung pananaw po natin. Sabi ko nga po kanina mga kapatid, na before, na hindi pa natin higit kilala po ang Diyos, namuhay po tayo sa kasalanan. Namuhay na enjoy po natin yung bagay na it's acceptable at pleasing sa mundo. But this time, salamat sa Diyos for destroying that will na galing po sa mundo. At salamat sa Diyos dahil nga po naturuan po tayo mga kapatid in order for us to strengthen lalo po doon po sa salita po ng Diyos. Ngayon pa lamang, kung ano po ang salita ng Diyos, yun po ang dapat masusunod. Amen. Kung sabi po ng Diyos, that's my new covenant in my blood, hallelujah, as we drink it, it's to remember Him. Let us remember how God truly loves us. Amen. Lalahanin po natin lagi kung paano nga inialay po ng ating Panginoong Yesus ang buhay po niya para po sa bawat isa sa atin. Live a righteous life of integrity in the Christian walk. As a disciple, be faithful in fulfilling our mandate. Remember that you're a covenant person to whom the Lord shed His own precious blood. Put your own blood in life for Him. Kapatid, if Jesus, that shedding of the blood is for us to be cleansed, in exchange, total surrender sa Diyos. Amen. In exchange, kapatid, wala na po not to rely on our own. If that shedding in exchange po mga kapatid, ito na po yung magkaroon po tayo ng total dependency sa Panginoon. Amen. Kasi sabi natin Lord, Ikaw ang aking Diyos at sariling tapagligtas. That's my covenant to you. Kung paano mo ako tinubos, ako din po, Panginoon, parte ng pagtubos ko at parte ng pag-accept ko ng invitasyon po ninyo na maging true disciple of yours, gagawin ko yung bagay na alam kong hindi na po ako mananahan sa sarili ko. Ito na tayo na magkaroon po tayo ng total surrendering to Jesus. Because you are a covenant person, ibig sabihin lahat alam ng Diyos ang ginagawa po natin. Lahat iaalay po natin po ito sa Panginoon. At salamat sa Diyos dahil po mga kapatid, natuturuan po tayo lagi na that good news, it's not only for our own sake. Amen. Nababahagi po natin doon po sa mga taong kailangan po natin ipakilala si Kristo Jesus bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Amen. Again, for Kuya Nabago, it's clear, we are here not for a religion, but having a genuine relationship with our Lord Jesus Christ. Amen. Ang Panginoong Jesus po ang itinataas natin dito. We will not say na kami ay covenant person if our words hindi po nag-align sa aming mga actions. Because even in prayer, we have that confidence that if we pray according to the will of God, He hears us. Amen. So kagaya po namin na kami po as a covenant person, sinisikap din po namin na maging totoo sa harapan po ng Panginoon. Kaya nga po, we encourage everyone na lagi po tayong magpalakasan sa presensya po ng Diyos. Amen. Because the world is so deceiving. Ang mundo po ay so much tactics for us na mas-snatch po yung attention po natin. Ngunit mapalad po tayo dahil ang pinangakuan po natin ay ang totoong faithful po sa kanyang pangako. Amen? So, sabay-sabay nga po natin sabihin, I am a covenant person. I am a covenant person. I am a covenant person.
That covenant person, mga kapatid, tandaan po natin, totoong pag-accept sa Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas po yan. Amen. So kung totoo, ibig sabihin, kung ano po yung pattern ng world, do not conform. Amen. Kung ano po yung nasa kamunduhan, hindi na po kailangan po tayo makiayon. Amen. Kasi po, nangako po tayo doon po sa Diyos na meron po tayo. Na alam po natin kung ano po yung pagbabago na meron tayo because we are all product of grace. Dahil po sa biyaya po ng Diyos po yun. Kasi if we don't know the word grace yet, nang wala pa tayo sa Diyos, of course, i-insist rin po natin. Pinagtrabahuan po ito. At focus mo lagi yung salitang I, me, myself, and I. Lagi di po ba? But because of the grace of God, ang bukang bibig na po natin lagi, it's all for the glory of God. At isa po yun sa pagbabagong ginawa po ng ating Panginoon. Amen. And lastly, look forward to being a part of that marriage supper of the Lamb. Sabi ko nga po kanina mga kapatid, being part of that marriage supper, nagkaroon na po ng permanent union between you and Jesus. So dito po mga kapatid, every couple who have decided to get married takes a great deal of time preparing for that great day in their lives. Totoo po yun. First, part of the preparation of the wedding, dito po sa earthly, di po ba? Kailangan paghandaan po yan. Anong susutin, ano yung ipapakain, lahat po ng pwede pinaghahandaan po lahat para maging maganda po ang outcome ng wedding day, di po ba? At dito naman po, ito po ang challenge po sa atin ng mga kamanggagawa ng Panginoon. But nothing is more fulfilling, nothing is more exciting, nothing is more blissful than to be a part of that grand marriage supper of the Lamb. And it's the real beginning of truly blessed life. From then on this fairy tale saying, and they both lived happily ever after. Kapatid, darating man po yung time ng rapture. Huwag na pong magdalawang isip na party po tayo sa mangyayaring event na yun. Amen. That is why, ang gawain ng Diyos ang priority nawa po natin. Amen. Huwag po natin gawing second option. Huwag po natin gawing alibi. Lahat gustong pumunta ng langit. Kapatid, ang bahay mo nasa street 7 lang. Hindi ka makarating dito sa gawain ng Diyos. Di po ba? Paano ka ngayon ma-remind? Paano kayo ngayon ma-encourage na magpatuloy, na maglingkod sa Diyos kung laging inuuna mo ang istiraha? Kung laging inuuna mo ang alramania at kung saan-saan mang enjoyment ng kamunduhan. Ngunit kapatid, ito po ang magandang pangako po sa atin ng Diyos na maging parte po tayo ng marriage supper of the Lamb, na tayo po ang magiging bride ng nag-iisang groom, at yun po ang Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? So, sa araw na ito mga kapatid, hayaan po natin. If Lord's time, Lord's time. Amen. Kung alam natin, oras natin ito sa Diyos, gawin natin nun kasi oras natin ito sa Panginoon. Amen. Convicted din po ako, di po ba kasi late ako. Nagkataon lang talaga mga kapatid na walang transpo. Kaya nga po, paalala lang po sa bawat isa po sa atin. Lord, nais ko pong maranasan ang presensya mo. So, kung gusto po nating maranasan kapatid, huwag nating sayangin yung kabuuan ng gawain from the start up to the end. Amen. Hindi po yung pupunta lang tayo kung patapos na po tayo. Sorry po ate, mahal kita sa Panginoon, nagkataon lang din siguro na dumating ka. But dito po, pinapaalala lang po sa atin na if we have that covenant to God, kung nais po nating maging bride ng ating Panginoong Jesucristo, ngayon pa lamang, kailangan po natin pagsikapan na manatili lagi sa presensya po ng Diyos. Amen. Lalahanin po natin mga kapatid na ang sabi po ng salita po ng Diyos, kung sino po ang mananatiling matatag hanggang sa huli ay ang siyang maliligtas. Amen. Ngayon, oras nga lang, di po ba, hindi natin maibigay para sa Diyos ang oras na dapat po sa Kanya. Yung time na ibibigay natin sa Diyos, na minsan, nakakaroon pa ng ibang alibi na ini-entertain pa po natin yung ibang bagay. In order for us to strengthen the Lordship of Christ sa buhay po natin mga kapatid, ngayon pa lamang yung pag-ibig ng Diyos na natanggap po natin, makita nawa sa mga buhay po natin. Amen. Tayo po ang buhay na patutuo po ngayon.
na if you are saying to your wife now noon, will you marry me? Ang ating pong Diyos na ang pinaglilingkuran po natin, ang magsasabi po sa atin, will you be my bride and will you marry me? Salamat po dahil ang Creator po natin mismo ang nagsabi po yun. So dito po, yes, I do. Kung sinabi po natin yes, I do, gagawin lang po natin ang magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Gagawin lang po natin yung bagay na para lahat sa Diyos. At ang bagay na iyon, kung totoo nga pong pagsabi natin yes, I do, mga kapatid, please, pagsumikapan po natin na lumakad lamang po sa bagay na naayon lahat sa Diyos. Amen. Marami mang oppositions, but if you remain in the presence of God, si Lord, He is a God of order. Amen. Aayusin po niya lahat po ng meron po sa atin. Amen. Kaya nga po, manatili po tayo sa presence ng Diyos. Sa Kanya po tayo patuloy na magtitiwala. Amen. Dahil sa Panginoon, ang assurance ay totoo. Amen. Ang kasiguraduhan na makasama po natin siya sa Kanyang muling pagbabalik, mga kapatid, let us claim it. Amen. Walang pagdadalawang isip dahil alam po natin yung stand po natin. We all belong to Jesus. Amen. Kung belong tayo sa Diyos, please, again, we encourage you na laging unahin po ang Diyos na buhay. Amen. So patuloy nga po tayong tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Sabi po ng conclusion, if in some way your faith in the Lord comes to wavering for reasons and it too shallow, repent. Remember you're a covenant person and the Lord willingly shed His own blood. Put your own blood in line to live for Him. Would you risk your own life for Him? Jesus Christ is your first love. Your first I do is a matter of eternity. Amen. Church, alalahanin po natin na sa umaga po ito, yung I do na sinasabi po natin, it will not end dito po sa mundong ating ginagalawan. Amen. But ito po ang pangako po ng Diyos po natin. Na makasama po natin siya. Na makasama po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Darating man po yung pagkakataong iyon. Ngayon pa lamang, mga kapatid, lagi po nating alalahanin kung paano po tayo tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pag-ibig po niya sa atin ay totoo, at halinawa maging totoo din po tayo sa pag-ibig natin sa Diyos.